Hello guys, good afternoon naman sa inyong lahat. Yan po, part 2 po tayo sa vlog natin ngayong araw. At saka hindi pa talaga tayo natatapos sa gawain natin ngayon. At ayan, katatapos ko lang po magtupi. Diyan lang muna sila. Diyan lang muna sila guys dahil meron po tayong ginawa kanina. Kasi parang akmang umulan for today's vlog po guys. Ayan. Meron pa akong ginawa, hindi pa tayo natapos sa araw po natin ngayon. Yung oras po is alas 2:50 na nakamonitor po tayo kay Pix. So ayun, sa awa po ng Diyos nakasakay na po siya ng barko, larga na daw papuntang Pulambato. So bali dadating yung barko ngayong hapon mga alas 5. Bibiyahe po siya, sakay ng bus, bibiyahe papunta dito sa Sugod, baka siguro mga alas 6 or 5:45 makakadating na po siya dito sa bahay. So meron pa siyang allowance, meron pang chance po siya na makapag-impake, makaligo man lang o makarelax, at saka makabiyahe papuntang city na. Kasi yung flight naman niya is 11:50 sa gabi. So, habol pa niya po yung flight niya. Sa awa naman po ng Diyos. So, ngayon, ang gagawin naman po natin is pipilian natin yung nilaban ko kaninang umaga. Kasi drinayer ko naman po ito. Alam kong may tuyo na. May tuyo na po na ano. So, ayan. Itong bedsheet, nadadala rin po ni Pex Vlog kasi ito po yung ginagamit niya, nilabhan ko. Kukunin ko na lang po yung isang bedsheet na linagay ko kanina. Nakapagtupi na naman po tayo sa yan, tuyo na nga guys. Pwede na po siyang tupiin para po naman maging maaliwalas na po tayo dito sa kasi yan, medyo umiinit pa naman. Yan, medyo makapal. Yan lang muna natin. Itong manipis yung kunin natin para masama sa linigpit ko na inoperasyon ko po yan guys dito sa likod. Kasi yung trapal namin sadyang na baka sabihin yung pabalik-balik na lang. Kinuha ko lang yung parang ditong naglalaglagan na mga trapal kasi nakakagawa po siya ng basura dito sa loob na sa hangin na nililipad sa hangin papunta dito sa loob. Kaya hindi po tayo na nakakapuruko sa waray. hindi pa po tayo nakakaupo. Talagang dire-diretsohan po yung natin, yung routine na yung dalawa naman is tulog, si Christian at saka papa niya. Alas 4 pa naman yung labas ni Sia. So, ang ginawa ko kanina, yan, ginunting ko dyan po yung trapal. Kasi, na po tingnan, ginunting ko po. Kaya ito po yung nangyari. Maliwanag na po dito sa sa loob namin. Na yun nga, nababahala po ako pag malakas yung ulan. Tapos, mahangin. Mababasa po dito. So, yung kinuha ko yung mga gamit ni Papa Beach dito. Yan, wala nang yung misa. Pinanguha ko. Tas dito, ginilid ko yung pwede mabasa dito. Tas yung payong ni Sia, yan, linagay ko dyan. Para hindi po sila medyo mabasa. Ito, side mirror. Tsaka yan, parang wala naman po yan, wala naman po yan problema kung mabasa po siya. Yan, ginunting ko po yung trapal. Yan, ginunting ko. Kasi nagkakaray-karay dyan. Tingnan nyo yun. Yan. Pag napunit yan, mapupunta dito sa loob. Yun po yung ginawa ko. Kasi nakakagawa po ng basura dito sa loob. Nililipad po ng hangin. At ayan po, binalot ko naman ng plastic itong air fryer ni Jing at saka yung shake.
ni Mama Walin yan na ginamit namin yan ni Papa Bits, ni Pix. Nag-shake po kami ng pipino. At saka syempre, malapit na pong mag alas 3. Nagsaing na lang ako. Saing na lang po tayo para pag dating ni Pix, meron na pong pagkain. Makakakain pa po siya or magbabaon kung gusto niyang magbaon. Ayan. Tingnan nyo yung mga ganito nililipad. Tapos pa lang po akong mag-ano dyan, magwalis dito. Yan. Tapos pala tayo. Di inubos yung pagkain ni Shaira. Tsaka dyan pa yung ano, kukunin ko din po yan. Mga mamaya-maya na. Ano muna tayo, buboylo. Tapos dito ko nilagay muna yung mga ano ni Papa Bits. Mga aparato. Yan. Mga gamit-gamit po niya. Dito ko lang muna inilagay. Tapos yung BP namin. Tapos yung pang test sa sugar. Nandito po. Yan. Tapos ibang mga gamit ni Papa Bits. Diyan ko lang muna inilagay. Diyan. Nandiyan pa sa silong. Kasi baka umulan. Mabasa po. Tapos baka pagalitan po tayo na hindi ko inasikaso yung mga gamit niya. So, ayan yung mga uniform. Nandyan. Ilulugar natin din po yan. Ilalagay sa loob. At natapos din po akong makapag-display. Kasi yan, nagpabili po tayo ng movie na yelo kasi yung caramel. Kasi yun po yung hinahanap na kahapon. Nagpabili po tayo kay Christian. Hindi po nasunod yung inutos ko kanina na. Yan, naparami po tayo ng movie na chocolate. Na yung hinahanap naman ng mga bata is itong caramel. Pero kung wala na sigurong movie caramel, bibili na po sila ng movie chocolate. So, yan, Skyflix. Pabili din po tayo kasi mauubos na. Tapos yung energy natin, binadagdagan ko, ayan. Tapos yung mga tinupi ko, ayan, nandyan. Diyan ko lang muna inilagay. Hindi ko pa ipinisto. Mga maya-maya na po yan. Kasi meron pa tayong tutupiin. Ganyan po tayo guys. Pag makapagtrabaho talaga tayo sa bahay, parang walang katapusan. Naghugas ako, nilinisan ko yung lababo namin. Yun. Tapos yung tubig namin is nilipat ko dito. Dito ko na po inilagay. Yan. Diyan ko na po inilagay. Na para yung mga bata hindi na po tamarin pag maglalagay ng tubig sa buti at saka sa pitsil. Malapit na po sa pintuan. Yan po. Na parang pakiramdam ko sumasakit na po yung likod natin, saka iikot-ikot dito sa bahay na kung ano-ano lang po yung makitang gawain. Yan po ako. Hindi po tayo magre-relax pag hindi po tapos yung trabaho natin. Na pagka kinabukasan, ganun pa rin yung tratrabahoin natin. Unlimited routine. Yan yung ano namin dito. See-through na guys, see-through. Kaninang umaga ko ito na nilabhan. Mas advantage talaga yung mayroong kang dryer. Pero lang, yun. Maano din po sa kuryente. Pero sige na lang kasi kahit ano naman pong tipid natin sa kuryente, ganun pa rin yung ano natin, yung bill. So, kaya gamitin na lang po natin yung dryer.
Bubuksan natin para kunti na lang po yung tutupiin natin. So parang naibsan po tayo ng ng panlulumo ng katawan or isipan sa nangyari kay Pix, na naiwanan po siya sa sa biyahe sa bus. At saka mabuti naman po is nakasakay din po siya ngayon. Biyahe ng barko ng Palumpon, 2:00 yung oras. So ayun, sasabi ko nga na baka mga pasado 5:00 nandito na po siya, nakadating na. So kaya ayun, nagsaing na lang po tayo para kasi yung baon daw niya kanina, napanood ko si Mama Pix, yung baon daw niya kanina napapaalis is kinain na lang daw. At mabuti naman po meron pong nakapag-signal sa kanya na mayroong biyahe yung Palumpon 2:00. Nagtanong-tanong po siya doon sa terminal na meron daw 2:00 na biyahe, barko Palumpon. Pulang Bato din yung padating. So doon na lang po siya sumakay. Kasi pag nag-Isabel po siya, Isabel Danao, talagang hindi na po siya aabot. Talagang hindi na po siya aabot sa flight. Sa flight niya na 11:00 ng gabi. Yun lang. Super pagod po siya. Sa kalilipat-lilipat. Sa kahanap kung asan po sasakay na makarating kaagad po siya. Ang init. Continue po tayo sa ating ginagawa na hindi pa po tayo nakakag-relax. Nakakag-relax po tayo guys is pag matutulog na, yun na, oras ng tulog, nakahiga, tapos yun, with matching popo. Tinitingnan ko muna yung misa kung anong gagawin ko. Sabi ko pag umulan talaga mababasa yan, mababasa. Pag umulan na may hangin. So, ayun. Inano na lang po natin. Greenab na lang po natin yung oras para mailigpit. So, bali, yung vlog ko po na ito, meron na po tayong reserba para bukas na i-upload. So, hintayin po natin si Pix Vlog kung ano po yung naganap sa biyahe niya. Makakapag-vlog po tayo kung paalis na po siya. Meron naman po stock dyan. Ulam ng mga bata, may hotdog, may ham, may dilata naman yan. Pwede na po yan makakain si Pix. Tapos naman siya po kumain ng ng litson at karne doon sa pista sa amin. So, balik dilata naman po. Balik dilata. Talagang masasabi ko sa buong mag-araw yung video or vlog, mga lang po yan. Kung tutuusin, ang buong araw ko na routine, hindi masasakto sa isang vlogan lang.
Kasi hindi naman ako hindi naman ako parang live. Kasi nga pag nagla-live po ako, naiilang po ako. Kasi bit po natin yung yung cellphone, saan ilalagay, kung saan po tayo nakapwesto. Di tulad ng paggawa ng video or vlog para sa YouTube is ganito. Habang po meron tayong ginagawa, pwede tayong makapagkwento na para lang po na meron po tayong kausap na nandyan sa harapan natin. Yun po. Oh my gosh. Sakit na talaga yung ko. Yung likod ko. Imagine ha, gigising tayo ng alas 4. Mag-uumpisa na po sa trabaho natin. Na para bang yung pakiramdam ko sa sarili ko is nasa isang bahay po ako na tatrabaho na nangangasambahay po. Ganun. Kasi walang pinag-iba. Nung may trabaho po ako hanggang ngayon, ganun pa rin. Kasi nasa Tacloban ko, yung trabaho ko, meron po akong alaga. Bali, sila na magkapatid, 5 alaga. Pero yung inalagaan ko talaga, yung 2 lang kasi malalaki na yung ibang kapatid. Yung 3 months, tas 1 year old in 1 month, ganun. Sila yung binantayan ko. Tas habang lumalaki sila, nagkaroon po ng kunting negosyo yung naging amo ko. Na yun, naging po tayo. Tayo po yung nagluluto. Kami lang ng amo ko yung nagluluto. Sa una hanggang sa kinakailangan na pong kumuha ng mga tao. Kaya ayun, napasok si Ate Sexy. Siya po yung naggagawa ng cake, tapos cake at saka yung buko pie at saka egg pie. Si Ate Sexy yung nagluluto nun. Siya po yung nagbibake. Tapos ako naman, naumpisahan po namin ng amo ko yung magluto ng carbonara pag may okasyon, halimbawa Pasko at saka New Year, nagluluto po kami. So yun, maraming nag-order naman ng carbonara, tapos yung isa pa, carbonara, spaghetti, tapos yung pasta tuna, ganun. Ako po yung nagluluto ng sauce. Tapos kinakailangan na pong ng mga tao hanggang sa dumami po kami na kasi hindi ko na kaya. Trabaho sa bahay, tas magluluto. Parang hindi na namin nakakaya ng naging amo ko. So bali kumuha kami ng mga tao. Merong lang nagbe-bake ng cake. Si Ate Sexy na yung nakatuka. Tas ako yung trabaho sa bahay. Tapos ako naman po yung nauuna. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nandun ako sa kanilang bahay. Ako naman po yung nauuna. So ako yung nagluluto ng mga pasta ng para carbonara, tas pasta ng spaghetti. Tapos hanggang hindi pa dumadating yung bali helper ko na maghihiwa ng, kasi mano-mano lang po yun. Hindi pa kami nakakaisip na ng mga machine. Mano-mano lang yung paghiwa ng carrots, sayote para sa empanada, yung pinong-pino ba. Ako po yun yung na habang minsan nasasabi ko na hanggang sa dumating yung nagiging katulong ko is halos tapos na lahat yung tratrabahuin.
parang naging laylo na ba. Kaya yun po. Kung kaya ko lang po maggawa ng ganong titindahin, kaya ko lang bumili po ng mga ingredients na ganon, baka sinubukan ko na yung dinala ko naman po sa talent yung paggawa ng empanada. Ganon po guys, na hanggang na po yung amo ko ng sinasabing food panda po guys. Food panda na po yung namin, yung mga produkto. Order na po na meron na po sinasabing food panda at saka Minamaxim, ganun. Na hanggang sa umabot sa punto na pinapunta na po tayo dito ni Jing Astor. Kaya ayun, yun na nga, na nandito na po tayo sa Cebu. Iniwan ko na sila dahil malalaki na po yung mga alaga ko, at saka naiwan naman sila Ate Sixie doon hanggang sa ewan ko kung ano nangyari, parang nagsara kasi yung amo namin is sakitin, parang buwan-buwan na po na hospital na po siya dahil sa sakit niya. Kaya ayun, medyo nagsara na po yung negosyo niya. Na ayun, sa time na yun, nagdesisyon na si Ate Sixie na magpunta ng abroad, nag-Malaysia po siya. Kaya ganun. Aray, sakit ng likod ko. Sakit na talaga yung likod ko. Yung sakit ba na parang gumaganon, na gusto kong iunat, pero mamaya na guys, di pa ako tapos. Last 6:30 na po guys, pero padating na po si Pix. Malapit na daw po siya sa sugod. So ayan, talagang pagod si Pix na aalis dito. Siguro doon na po siya makakarelax sa Manila pag nakarating na po siya, kung hindi pa po umpisa yung nila, klase. Yun, try to experience. Gabi na po guys, gabi na. Hinihintay namin po talaga si Pix Vlog. Oh my gosh, Pix Vlog. Ayan, tambay muna tayo dito sa labas ng bahay habang kumakain ng inihaw na mais galing sa bukid kila May Timang. Dala po ni Ronald kasi nandito na po si Ronald. Mayroon po siyang dala na saging na kusta. Yung lagain ba na saging. Dito muna tayo sa labas. Hintayin po natin yung chat ni Pix na kung magpapasundo na po siya. Alas 7. Imbawa alas 7. Tapos alis siya dito alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. Parang pa rin guys. Parang ba sa Tagalog yung apiki sa waray. Tagalog yung parang malapit na sa oras. Malamig na. Pero malambot naman po na na mais. Pero mas masarap to kainin kung bagong hain, mainit-init pa. Tingnan nyo yung kapaligiran, yung paligid namin, yung may ilaw, bahay po yan. Yan, bahay, pero malayo yung iba.
Dito, madilim. Tapos dito, yung pinakamaliwanag dito banda sa amin yan. Ila Chandria yan. Kapatid ni Sir Regan. Maliwanag po yung bumbilya nila. Ayan. Susunduin na po ni Christian. Tumawag po si Pix Vlog sa kanya. Ano yung tanong mo? Nagtatanong si Siya. Nakaabot din ko no yung tito niya. Sabi ko sa kanya kasi lumangoy or lumipad. Sabi niya nakaabot din ko no. Hagay si Ira. Ang ingay. Ayan ang Pix nyo. Dumating din pero alis na naman. Lumangoy ka rin lang. Lumangoy ka na. Malipong na siya na ulo. Trini pala yung anong gupit ni Pix. Bagong Trini. Pagod. Naghahalo kayo na si Pix sa mga gamit yan na kung ano ang dapat pong dalhin. Ano ting dadara na bag? Itula. Habersak. Ha? Duha nga backpack. Gustong sumama ni Siya, yan. Kasi ihatid yung Tito Pix niya papunta doon sa Pacific Mall. Gabi na, alas 7 na po guys, alas 7 na. Ay, naparayaw. Namumroblema si Siya. Akala niya alis pa niya. Punta ng Manila. Gusto niyang sumama guys. Iwan ko kay Siya ba't ganun? Pag umaalis po yung papa niya, para siyang toko. Dumidikit. Ayaw, dadadun niyat kuwan. Cellphone kay diriya makachat. Ready na si Pix Vlog. Naninigarilyo pa siya, naninigarilyo. So bali ihatid lang muna siya ni Christian doon sa Pacific Mall kasi pag bus tigil ng tigil, medyo maano sa oras, makakapos. Para mabilis kasi kung stop. Let's go. Bye-bye ulit and good luck. Baba ka na Siya. Siya. Baba na Siya kay Tito. Bye-bye. Feeling ka rin. Papa. Bye-bye, Sira. Yan. Go na, largada. Hinay-hinay lahat, biyahe, liwat. Ayaw ura-ura nga kuwan. Paspas. Bye-bye. Ayan, nagkalat po yung gamit po ni Pix Vlog. Sabi ko ako na lang po yung mag-aayos. Bukas ko na yan aayusin. At marami po akong pinakuha sa dala niya kasi nagdadala po siya ng
sabon, shampoo, toothpaste, at timing naman po na ka-video call namin si Mama Walin at siya po yung may alam po parte sa airport, mga proseso sa mga pasaheros. Tinanong namin kung pwedeng magdala ng toothpaste, shampoo at saka sabon. Sabi ni ni Mama Walin, hindi pwede siyang magdala ng Colgate, yung lang, yung maliit, yung sachet, ganun, para pagkasigurado hindi na lang dinala ni Pix yung toothpaste niya. Binalik po sa bag. Tapos yung tumbler, kung pwede daw doon, pwede basta walang laman daw na tubig. Tas yung niya, yung pabango, iwan ko kung hindi ma-detect kasi binalot ko po ng karton, tas binalot ko sa pantalon niya, tas linagay ko pa sa ilalim ng bag niya. Yun lang naman po yung dala niya, 2 backpack. Yung isang bag, mga damit niya, tas yung isang bag, yung mga personal na panggamit po niya. Iwan ko kung wala pong sorry po guys. Kung wala pong makumpiskate sa airport sa mga dala po ni Pix. Kasi ngayon lang siguro nakasakay si Pix ng ng eroplano. So hindi niya po alam yung mga bawal. Baka po po siya, masayang sa mga dadalhin niyang gamit, mga bago pa naman, bagong sabon, bagong toothpaste, yung malaki. So kasi akala niya parang biyahe lang po na sasakay lang ng barko. Yun lang, parang yano lang na biyahe, hindi niya alam na sa airport maraming bawal po na dadalhin. Lalo na po yung mga metal. Kasi may dala po siyang dilata. Sabi ko, hindi yan pwede siguro kasi nung magbiyahe din minsan po tayo na nakadalawang nakadalawang sakay naman din po ako ng eroplano kahit papano. Yun na anuhan ko lang po yun sa isang pasaheros na naiwan po yung flashlight, tapos yung flashlight na parang may kuryente, tapos yung gunting, basta marami po yung naiwan. Yung time naman sa akin nung galing kami dito sa Cebu na nag-eroplano kami ni Mama Edna sa airport, nasayangan po ako kasi bagong lotion po yun, tapos perfume na kumpiskit po. Pwede naman madala basta may bayad, kaso lang is kapos na po kami sa budget. Yun, naiwan sa sa airport. Sila siguro yung gagamit yan, yung nakukumpiskit nila pag hindi na po nare-recover. Kaya nung nag-iimpake si Pix, tiningnan ko po yung niya, yung dala niya kung pagkatingin ko na meron po siyang yung toothpaste, sabon, Colgate, yung malaki pa naman. Ayun, tinanong natin kay Mama Walin. Pwede naman daw kuno basta maliit lang. Yung maliit lang daw sa mga ml, milligram, ganun. Milligram, ml, pareho na ba yun? Tapos sabi ni Mama Walin, ibalot na daw yung ibalot na lang daw sa damit. Yung yung backpack niya, wala sa ayos sa pagkalagay kasi yun, apurado, kapos na po sa oras. Kaya na lang po, yung brief po niya, hindi na tupi ng maayos, linagay ko na lang sa isang packet ng bag. Lang man yung dala niya, 2. So bali hindi niya i-check in, bali hand carry lang po yung yung pagkadala ng gamit niya. Sana naman walang aberya. Walang aberya sa dala niya pong mga gamit. Kasi yung niya, yung perfume niya is bago pa yun. So, yung ginawa ko, binalot ko muna ng karton, tsaka binalot ng pantalon niya,
Tas nilagay ko pa sa gitna. Iwan ko kung hindi pa rin ma-detect pagdating doon sa airport. Tas yung tumbler niya, bago din. Sabi ni Mama Walim, pwede naman dalhin, wala lang laman. Kasi bawal daw kuno yung liquid. Iwan ko kung bakit. Di ko alam. Di ko po alam dyan sa mga biyahidor na palaging sumasakay ng aeroplano. Ano ba sa problema sa mga dinadala pong mga ganyan, ba't kino-confiscate po nila? Bawal. Bakit ba? Yun po yung malaking tanong. Tapos saan po napupunta po yung mga nako-confiscate po nila na mga ganoong mga bagay? Sayang naman kung bago. Tapos hindi madadala. Pwede naman, pero sa una, meron pong parang kaibigan namin, po ni Jing, follower. Tapos nagpasyal po ng Tacloban, nakipag-meet up sa amin. Tapos check-in po sila dun sa Tacloban. Tapos sa time po ng babalik na po sila ng Maynila, timing naman na may contact po sila sa amin, yung flashlight nga, bago yun kasi binili nila parang pagpasalubong ba, hindi po nadala nila sa airport, naiwan po dyan. Papasok pa lang sila mag-check-in pa lang, na-confiscate na kasi tumunog. Iwan. Tas tinawagan po kami, pinakuha. So nakuha namin. Kami po yung nakagamit ng ng flashlight na yun. Kung walang kontak or walang malapit at walang makukontak, yun, tiway na lang. Ganun. Ayan, sana makaabot si Tix sa niya, sa lakad niya, sa biyahe, makaabot siya sa flight niya. Kasi sabi ni Mama Walin, umalis na daw. Alas 7 yung oras. Alas 7:48, yung flight niya is 11:50. Magsasara na po tayo guys dahil mag-alas 8 na. Wala naman pong gaanong bibili. Meron man magbili, bumili. Nagtatao po naman po sila. Ayan, na po tayo guys. Magsara ng pilon. Yan po guys. Ganyan lang po yung pagsara natin. Naanuhan lang po natin dyan ng trapal. Iipit natin po dito. Tapos iipit din dito. Yung payong na yan, nilalagay ko po dyan kasi panangga yan sa ulan. Kasi mapasok dito yung ulan dito banda. Dito. Tapos, itong tarpaulin ni Jing, na ko yan, dinalagay ko din dito. Iniipit. So, ayan. Sara na po guys. Ganyan lang po yung pagsara ng tindahan natin. Tapos, yung ilaw, pag natutulog na tayo, pinapatay ko yan. Tapos, ito namang bumbilya, yung pinapa-ilaw natin. Itong bumbilya na to. Ito po yung pinapailaw natin na siya po nagsisilbing ilaw dito sa labas. So, pag natutulog na kami, maliwanag yung labas namin. Ganyan lang po guys. Atik-atik lang ba? Oy, Juan, Ronald, adi nga motor, ilugar na. Ronald, ilugar na adi nga motor. Kamayan natin ayusin yung higaan natin dahil hindi pa man tayo na natutulog.
Hintayin namin si Christian kung anong resulta. So, ayan, nandito si Sia. Makikigulo. Hintay-hintayin lang natin si Christian kung ano po yung update. Alas 8:10 lang pa naman yung oras. Maya ko na aanuhin yung higaan ko. Aayusin. At saka, paanda rin po natin yun. Oh my God! Natumba guys kasi wala tayong ano. Sorry po. Natumba. Pahangin tayo guys kasi mainit. Tapos ilista po natin yung may kuha sa atin ngayong gabi. May ano po si tatay kuha. Lista lang muna natin baka natin po makalimutan. Si tatay ni store. At saka may ano pala kami bukas. Yun, gabi na. Mayroon pang nag house to house na isang ano sa barangay. Mayroon daw pa mayroong pambigay bukas ng 5 kilos na bigas. So nakalista naman po dito si Papa Beats. Nakalista na po nung Bagyo Ruby. Ruby ba yun? Nakababayi pa. Ay, hindi. Babayi. Bagyo Udit pala. Mayroon pong dito, parang nag-check sa mga bahay-bahay kung sino po yung may sira yung bahay. So kami naman dito, timing nandito na po kami Papa Beats. Nilista po yung pangalan ni Papa Beats. Kaya pag merong pambigay sa barangay na bigas na tag 5 kilos, may ano po kami, ticket. Ayan. Kay Papa Beats po yan pangalan. So wala naman po si Papa Beats dito. Ako yung nagperma. Tapos bukas alauna magpupunta doon. Pwede natin utusan si Christian at saka si Ronald. Basta yan. Meron na po kaming ticket. 5 kilos na bugas. Saktong-sakto lang po yan guys dahil papaubos na po yung bigas namin. Nakakatanggap na din po kami dito ng ayuda. Malaking na po yan. Malaking tulong na po yan na 5 kilos. Makakain na po din si Sia. Hindi na magugutom. So ayan, nakalista na po guys. Hindi na po natin makakalimutan. At alas 9:41 na po guys. Wala pa po yung papa ni Sia. Ayan si Sia. Nahihiga na po dito. Yung ate kasi niya tulog na kanina pa. Hindi pa nga nakakain. At saka ayan nag na po ng ilaw si Sansan. Nagpatay na po ng ilaw sa loob. So patatabihin ko lang muna si Sia dito. Gigisingin na lang po siya ng papa niya pag dumating. Sana po naabot si Pix sa flight niya ngayon. Sana po. Sana po umabot. So ayan guys, ayan nakahiga na kami ni Sia. Wala pa yung papa niya. Tagal po na si Papa dumating guys. Hi guys, good morning. Yan, napabalik-was po tayo ng bangon. Kasi pagtingin ko sa cellphone ko is alas 5:59 na po. Halos na malapit nang mag alas 6. Kaya ayan, dito tayo nagsaing. Hindi sa rice cooker para po magmadali. Medyo na puyat po tayo kagabi nang naghintay tayo kay Christian. Nakaabot dito si Christian kagabi is mga alas 10
imedya na po kasi traffic na yung pagbalik niya po dito. At saka good news naman po guys, nakaabot naman din sa oras si Pix doon sa airport. Nakaabot po sila sa Pacific Mall ni Christian mga alas 8:50 daw. Tapos sakay agad ng taxi si Rilan papuntang airport na po. Tapos yun, napuyat po ako kasi kami na ni Mama Pix yung nagchat-chat. Doon po ako nagtanong kay Mama Pix kung ano nang update po kay Pix. Yun, nakaabot din naman po siya sa oras sa flight niya. Ang masaklap lang po guys dahil nag-over daw po ng timbang yung dala niya. Isang backpack lang naman po yun. Tapos yun, nag-aalala daw si Pix. Sorry po guys kasi maaga pa. Nag-alala daw si Pix kasi kulang na daw siya po sa budget papuntang Maynila. Siguro sa mga oras na to is nandun na siya sa Manila at saka nandun na po sila sa kasi may po sila na akyatan. May na po sila kung para bang kung papunta ng abroad, may accommodation po sila na titirhan doon. Yun, overtimbang daw yung ni Pix. Nakabayad pa daw siya puno ng sobra 1K. Yun. Mabuti na lang po na nagpahatid po siya kay Christian din dahil yun nga traffic din papunta doon pabalik traffic. Kung bus mahuhuli talaga kasi patigil-tigil yung bus. At saka safe naman pong nakabalik si Christian. Yun po, parang gumana rin po yung pakaramdam natin na nakaabot si Pix sa flight niya. Hindi po nahuli. So yun, good luck kay Pix Vlog. 1 month po siya doon na mag-i-stay sa Manila. Kasi 1 month po yung schooling nila. Tapos siguro pagkatapos uuwi, tapos mag-i-schooling naman daw online. Hindi ko po alam yung proseso na talagang masasabi kong malaki-laki pa yung pangangailangan ni Pix Vlog. So, tuloy-tuloy na po yung ni Pix Vlog. So, yan po guys. Itatapos muna ako ng gawain ko kasi yan nalimpungatan talaga ako. Alas 6 na. Magsasaing pa lang ako. Dapat ngayong oras is manggigising na po ako. Tapos papakain ko na sila. Napuyat talaga po ako. So, bye-bye guys. Good morning sa lahat. Hi. Good morning, Mama Alin Minda. Yan. Thank you for watching uli guys. Yan, para tayo ngayong kasing step by step tayo guys. At saka binuksan ko na yung tindahan ko na lang, maliwanag na po siya sa labas pero makulimlim yung panahon. Bye bye guys ulit.